Marami na akong narinig na kwento sa Balete Drive. Mga kwento ng white lady at ng mga nadidisgrasya sa daan. Kaya naman todo iwas ako sa lugar na yon, lalo na kapag gabi. Isang hapon, may lakad ako at kailangan kong dumaan sa Balete Drive. Maliwanag pa naman ang daan at madaming sasakyan. Kaya malakas ang loob ko. Pero sa kinamalas-malasan ng panahon at lugar, naflatan ako ng gulong sa daan. At hindi pa ako marunong magpalit ng gulong nung panahon na yon. At ang pinaka nakakainis at takot na parte kung saan ako natigil ay may kandilang nakatirik sa gilid. Agad-agad kong nilabas ang cellphone ko pero walang signal. Para ako ng para sa mga sasakyan para humingi ng tulong pero walang gustong tumigil. Habang nagbabaka sakali sa daan ay may lalaking pumansin sa akin at tinulungan akong palitan ng aking gulong. "Buti di ka nabutan ng dilim," ani nito. "Oo nga sir, salamat sa tulong," sagot ko. "Naku, wala yun. Sige, tara na bago pa magdilim ang tuluyan." Napalitan naman ng aking gulong dahil sa tulong ni kuya. Pero may naiwan siyang kulay pula na maliit na bag. Hindi ko na naibalik dahil nauna na siyang umalis at di ko na siya makita sa daan. Dahil nagmamadali ako ay tinabi ko na lang sa loob ng sasakyan. Habang nagdadrive ako ay may mabaho akong naaamoy sa sasakyan. Di ko maintindihan ang amoy. Natapos na ang lakad ko. At sasabay sa aking umuwi ang dalawa kong kaibigan. Pagsakay nila ay may naaamoy silang mabaho. "Parang may patay na daga sa kotse mo, tol." "Oo nga magpapakarwash ako bukas," sagot ko. Pag uwi sa bahay ay nagtanong ang lola ko sa akin, "Sino yung kasama mo sa sakyan?" "Ha? Wala akong kasama la." Tumahimik lang ang lola ko kaya pumasok na ako sa loob para matulog. Kinabukasan ay kinausap ako ng lola ko. May babae raw sa sasakyan ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa sinabi ni lola. Pero bigla niya akong tinanong kung may kakaiba bang nangyari sa akin kahapon. Kwento ko ang lahat ng pangyayari. Ipinakuha niya sa akin ang maliit na pulang bag sa sasakyan at nang buksan namin ay may buhok lamang sa loob. Ayon kay lola ay sinasadya raw itong iwan ng lalaki sa akin para ako ang sundan ng kaluluwa at hindi siya. Madalas raw itong gawin ng mga pumapatay para hindi sila ang sundan ng mga pinapatay nila.